Nakakatuwang pakinggan po yung mga testimonies po natin. No? Dahil yan po ay totoo na nangyari po sa buhay po ninyo and pinatutunayan po ninyo kung paano po gumalaw ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. And it encourages other believers as well. Tama? Salamat din pala sa mga bumati ng advance happy birthday kay Sis Bing. Wala naman, I think advance celebration din. Okay ba? Oo, may mga akay kung tawagin, no? Ano ba 'yon? Yung mga hindi ayaw kasi naming tawagin mga guest kasi kahit first time niyo pong makarating dito po sa gawain, ang turing na po namin sa inyo kapamilya na. Amen. So, we always say that hindi po ito basta nagkataon lang na pinabili lang ng suka, na daanan ka lang ni Sis Marivic, na-invite lang ni Sis Salvi, nandito na. But ito po'y appointed time ng Panginoon for you to be here dahil sa ngayon, umaga ay makakatanggap po kayo ng pagpapala mula sa Diyos. Amen? So yung mga pecha de peligro na yan, kaliwali. Kaliwali yan, no? Nasa Panginoon tayo. Amen. So once again po, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon nga po ay araw ng Biyernes, 23 sa buwan ng Mayo. Ilang araw na lang at half of the year na kaagad at napakabilis talaga ng araw. And anong oras na ba? Medyo aware tayo sa mga orasan ngayon. Ang sarap naman nito, Pas. Ang haba ng time ko, hanggang alauna siguro, mga 12:15. Praise the Lord. Pakisabi po sa mga katabi, I love you with the love of the Lord. Yan, tapikin. Wow, yan. And naalala ko po last Friday, last po nung sumunod pa, isa po sa ating worship song is yung Alabaster Jar. Paborito niyo ba yung song na yon? Maganda siyang song at from there on, nag-trigger po sa akin, why not expound on that subject and convey the other message of that to God's people sa pamamagitan po ng sermon. At ito na nga po yung mapapakinggan po nating mensahe mula po sa Panginoon ngayong umaga. Excited po ba ang lahat? So, Alabaster Jar, ang message po niyan is an action of a costly, a humble, and deeply personal worship. Mamaya po, mas maiintindihan po natin yan. No? Makikita po natin yung text po nito. Actually, parehas lamang po yan. No? Parallel verses po sila in Matthew chapter 26, verses 6 to 13. Same passage that we can read in Mark chapter 14, verses 3 to 9. Parallel din actually kay Luke, pero medyo iba yung anggulo na nakita po ni Luke dyan. Hindi po natin sinasabi na nagko-contradict yung Bible. Si Luke kasi, Dr. yun si Luke, no? Ang kanyang estilo ng pagsusulat ay medyo naiiba kumpara po sa ibang mga apostles ni Christ. Now, I would request everyone po mag-stand up po tayo. Let's read po the verses. Gagamitin po natin, babasahin po natin yung sa Matthew chapter 26 verses 6 to 13. Let's read. And when Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper, a woman came to him having an alabaster flask of very costly fragrant oil, and she poured it on his head as he sat at the table. But when his disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste? For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor." But when Jesus was aware of it, he said to them, "Why do you trouble the woman? For she has done a good work for me. For you have the poor with you always, but me you do not have always. For in pouring this fragrant oil on my body, she did it for my burial. Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her."
Let's pray. Lord, salamat po for today that we are gathered, Father, in this place, Lord, to praise, Lord, to praise you and worship you, O God. And most importantly, Panginoon, makinig po ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, andito po kami, Panginoon. We are rich soil, O God, that are ready, Lord, to receive your word, Lord, today that will edify us, O God, encourage us, Lord, and inspire us, O God. Lord, as we face these challenges, Lord, in this world, Panginoon. Lord, as for me, Lord, I'm your servant, O God. Speak through me, Lord, to your children right now, Panginoon. Ito pong aming samod dalangin in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Ayun. The alabaster jar, it's a costly, humble, and deeply personal worship. Every Friday, alam po natin, we're going in this place. Ano ba yung reason po natin? Siyempre, nandun po yung fellowshipping, no? Minsan, yung mga kaibigan. Kasi, yung religious group, katulad po natin, no? Ay maituturing din po nating second family. Tama? At kung kailangan nyo lamang po yung second family, hindi yung mag-aasawa ulit Brad Moon, ha? Hindi yung ganon. Kundi yung like community organization, na pag tayo po ay may mga certain kabigatan, pwede po nating takbuhan, pwede po nating lapitan. At kung hahanap din lamang po tayo ng second family, edi mas maganda na yung katulad po ng ating family, which is faith-based, no? At hindi yung second family or acquaintances na pag may problema, mas ibubulid ka pa, o anong tawag doon? Dadalhin ka pa sa hindi magandang impluensya. Amen? So, andito tayo every Friday. Siyempre, unang-una mag-fellowship, mag-pray, at mag-worship. Siyempre. Ang iba nga, sa praise and worship pa lang, talagang nafe-feel na po nila yung blessing ni Lord. Amen? Nararamdaman din po ba ninyo yon? No? Kasi not exactly ang gagaling kumanta ng ating praise and worship team. Although nung nasa Alwaab kami, may mga joint worshipers po tayo from the African communities. Sabi nila, wow, dito daw, nag-ikot-ikot na kami daw sa buong Doha. So far, ang TGSIM ay may pinakamagandang praise and worship team. Ay kami naman nun, di medyo lumaki din yung butas ng ilong, no? Hindi, joke lang. Pero totoong sinabi po nila yon, no? Ang glory naman po sa Panginoon. But again, worship is not about the music. Worship is not about the sounds of the instruments. Kahit siguro yung performance maganda, no? Halimbawa yung pinakamagaling na mga artist po sa buong mundo mag-perform po dito, siguro ay talagang performance magaling. Pero it doesn't mean that that person can bring us into that kind of attitude of worship. Amen? Naniniwala po kayo doon? Bakit? Ano ba kasi yung worship? Ang worship is personal. Ito nga yung malalaman po natin, no? True worship is extravagant. Anong ibig sabihin extravagant? Magastos? Not exactly gastos in that context, but it has a cost. Not necessarily monetary, but halimbawa, pupunta ka ng church, parang ayaw mong bumangon. And that's something that will cost you to rise up, maligo, dahil pupunta ka sa church. Kasi kung tutuusin, pwede namang maghilata lang eh. Tama? Pwede namang matulog lang maghapon, na pagod during the week sa work. Pero hindi. You chose to rise up, prepare yourself, mag-meditate, and then go to the church, have fellowship with us, and then praise and worship God in a corporate setup. And that is a cost. It's personal. Personal, dapat ikaw talaga, nasa sayo. Walang pumipilit sayo. Hindi yung nadala ka lang. No? Meron bang ganon? Nag-worship ka, parang ikaw na lang nagchat-chat ka pa. Yung iba nagkakantahan na, pagtingin, nag-worship na pala sila. Hallelujah. Ganon-ganon ka na rin. I think hindi, parang nanggaya lang. So, ang pag-worship is something that is personal. But however, alam niyo po ba na yung pag-worship din, sometimes it's often misunderstood? Naka-experience na ba kayo ng ganon?
Before, medyo kinukutya tayo. Ayan na yung mga praise the Lord, oh. Hello? Narinig po, na-experience nyo ba ito before? Yan na yung mga grupo ng mga hallelujah yan. No? May mga ganun, no? At minsan siguro dahil medyo nanibago, may tinatawag pong cultural shock. Siguro nga yung nakita na scenario during the worship is that medyo kakaibang mga galaw. La. May mga ganun. Ano nangyari doon? Parang naninindig yung balhebo. Ano? Yung parang hindi kasi nila naintindihan pa. Amen? So, now, kahit nung una, may mga ganun na rin actually. No? Ito po yung ating malalaman po ngayon. Now, ang pagsamba, kung tutuusin, ay dapat hugot siya, no? Bunga siya nung totoo na pagkakakilala natin sa Panginoon and kung sino ba siya, ano ba yung nagawa niya sa buhay natin, kung gaano ba siya anong tawag po rito, yung great, no? How great He is in our lives, and the thing that will trigger us from a real worship of Christ. Kasi nga naman, lagi ko itong sinasabi, paano mo pupurihin ang isang personality kung hindi mo siya kilala? Very logical, correct? Na-illustrate ko ito. Halimbawa, Manny Pacquiao is so popular in boxing, lalo sa atin. Pag si Manny Pacquiao ay dumaan dito, kilala natin si Manny Pacquiao, 100% lahat tayo titigil. Maaring titig, Manny! Idol! Malamang ganun pang sigaw ng iba. Pero yung mga ka-workmates po nating mga Nepalese, mga Indiano, na hindi naman nila kilala si Manny Pacquiao, do you think kikibo? Baka magtataka, anong nangyari? Sino ba yan? Tama? It's the same. The same po yan. Papaano natin totoong mapupuri, masasamba si Jesucristo kung hindi natin siya kilala? So ganun po yun. No? Anyway, tingnan po natin. Itong pangyayari pong ito, no, na nabasa po natin in Matthew chapter 26 verses 6 to 13. No? Ito po yung mga time na si Jesus ay medyo malapit na ring ipako sa krus. No? So, he was in Bethany at the house of Simon the leper, a man Jesus may have healed. So, Simon, andun sila kasama yung ibang disciples, at hindi lang actually mga disciples nandun. Sa account po ni Luke, meaning dyan po sa Luke chapter 7 verse 36 po na yan, ang ibang tinatukoy ni Luke na nandun ay mga Pharisees din. Mga Pharisees, no? So a woman identified as Mary of Bethany, mababasa natin yung pangalan niya, natukoy din po yun sa sulat po ni John, ano? Enters uninvited into a room full of men. A bold and culturally shocking act. So yung room po na yon, andun yung mga disciples and some Pharisees and si Simon the leper. Punong-puno ng mga kalalakihan din itong si Mary, itong nagbuhos ng mababasa natin mamaya, no? Itong si Mary of Bethany ay pumasok doon. Kung tutuusin ba, that is kumbaga an awkward act of a woman to enter a room full of male. Dito nga sa atin minsan pupunta ba ako, parang nakakahiya naman, puro mga lalaki nandun. Kahiyaan pa lang yun. How about sa setting po nila, hindi talaga yun po pwedeng gawin. But for the sake of meeting in person Jesus at i-execute ni Mary kung ano po yung nasa puso niya, ginawa po niya yung dapat niya pong gawin. Kahit pa po sa mata ng iba ay sinasabi nga natin, it was a bold and culturally shocking act. Ibig sabihin culturally shocking. By culture, hindi po yun ginagawa. So, ang makikita po natin dito, no, very bold si Mary of Bethany to do that act na i-express po kay Jesus yung kaniyang pagsamba, no. Now, in Luke, makikita po natin a woman in the city who was a sinner. Tinutukoy po rito si Mary. Si Mary, kasi dyan kay Matthew, hindi na masyadong dinescribe, sa Luke, mas dinescribe ni Luke doon, that Mary of Bethany was a woman who was a sinner. So, yun yung set up.
And of course, alam na po natin, nangyari po dyan, naging aware po si Mary, napakinggan po niya yung mga kwento-kwento na rin. No? Siyempre, nagpapagaling si Jesus, nagkandak po ng mga miracles. Kumbaga, word of mouth, nagpakalat-kalat. And for sure, ito si Mary, napakinggan. And at the time nga na nalaman niya that Jesus was in the house of Simon the leper, pumasok nga po siya doon. So, tingnan natin ano yung makukuha po natin ditong mga points. Number 1, the act of worship, the value of the offering. So, nung binasa natin, yung sa Mark, yung sa text po natin kanina, anong ginawa nga ni Mary po doon? Mayroon siyang dalang alabaster jar. Ano ba yung alabaster? Ang alabaster, parang nakakita na ba kayo nun? Ang alabaster, para siyang, actually it's also a stone mineral like that, pero hindi siya marble, magkaiba sila. Ang marble, pero parang magkaitsura sila, pero magkaiba silang klase. So, ang alabaster, ginagamit din siya parang base, parang flower base din. 'Di ba ganoon din yung marble minsan, no? Yung marble ginagawang parang lalagyan, parang parang flower vase. Sa amin ganoon 'yan eh. Ang Romblon, 'di ba? Taga Romblon po ako. Ang Romblon kilala sa marble, Sabi nga sa amin, ang inaalmusal namin marble eh. Kaya wag kayong magluloko-loko ha. Marble ang kinakain ko doon. Joke lang po 'yun, So, ang marble at alabaster, parang magkamukha. Kung kahit i-search yung siguro po sa Google, search alabaster, din press yung image, parang ang lalabas po dyan na itsura, parang marble, mga vases din. Pero magkaiba po sila. Okay? Now, the perfume in the alabaster jar was worth about a year's wages. Sa account po ni Mark chapter 14, verse 5, di ba yung laman ng alabaster jar na yon is perfume. Yun po yung dala ni Mary. Kaya nga yung mga nakakita doon, di ba nagtaka? Sa account ni Matthew, disciples pang nagpapagkakasabi. Kay Luke naman, yung mga Pharisee. Although sa ibang version yung disciple, specifically, tinutukoy doon si Judas, na nanghinayang. Bakit binuhos lang yan? Kasi kung ibebenta yan, dapat ibinenta na lang yan, ibinigay sa mga mahihirap. Kasi nga naman, the worth, the value of the perfume inside the alabaster jar, kung tutuusin ay, that equals 1 year wage. Isang taon nakita yan kung ibinenta. Wow. Tayo nga siguro, 1 buwan lang na sahod. Tapos medyo delay pang maibigay. Parang sobrang panghihinayang na, Ayun pa kaya 1 taon, Alabaster was a precious stone and the container itself was expensive. Yung mismong alabaster jar pa lang na yun, wala pang laman, precious stone na po yun eh. At saka, kumbaga, expensive na po yun. So the jar was likely sealed and had to be broken to release the fragrance. There was no turning back. So yung alabaster, kumbaga, nakasealed yun eh. At bago lang ma-release yung perfume po doon, kinakailangang basagin. Ibig sabihin, hindi na siya muling mapapakinabangan ulit. Sa atin, pwede pang i-recycle eh. Kaya nga nauuso yung mga ukay-ukay. Pinagsawaan ni Bradmon, bibilhin pa ni Brad Ian para makatipid. Example kayong dalawa, kayo yung nasa unahan eh. baka siguro next Friday doon na ulit sa... So, tingnan po natin sa isang common understanding, yung cost nitong offering, not just an offering, but an expression or an action of worship kay Christ ni Mary is something extraordinary. Extraordinary. Perfume na napakamahal kung tutuusin po, pwedeng ibenta siya at that is equivalent to a year of wages. Then yung mismong jar na yan ay pwede rin ibenta, kumbaga, maano rin yung kanyang value. Pero ang kanyang ginawa, binasag niya ito at ibinuhos na yung perfume kay Christ at the time. Now, imagine saving for something precious
Like for example, wedding ring, house, bahay, no? Or kotse. Ano bang sinisave nyo every month? Savings lang, pera? Or meron kayong balikbayan box, pinupuno nyo ng... Di ba minsan ganyan tayo, no? Which is just fine. Kahit si Sheila, gumaganon eh. Gustong magpadala lagi ng mga mabibigat na mga ano yun iniipon mo? Yung mga pabango sa damit, fabric softener? Ha? Downy. Eh kasi daw sa Pilipinas daw yun, ang mahal eh. Oo nga naman. Oo. Tapos, isang taon, sabi, ilang buwan ba kayo nagpapadala? 6 months? Sabihin natin 6 months. O 3 months na lang, every quarter. Tibay ha, kaya tuwang-tuwa yung inyong mga mahal sa buhay sa Pinas. Mapupuno na yung inyong balikbayan box and all of the sudden, meron pong nangailangan taga-church na dapat bigyan ng ayuda. Tapos pinag-ipunan nyo yun, bigla ka na lang dito sa kapatid, ibigay ko na lang ito sa yung mga sana pampadala ko. Parang ganun. Ay siguro nga, well, I'm not judging yung mga kapatid pero it's a challenge kung kaya nga ba nating gawin ng parang katulad niyan. Pinag-ipunan mo at pinaghandaan, all of the sudden, ibibigay mo lang sa isang tao na for the sake of something. Kayo na po ang makakaalam niyan. But again, si Mary po o Bethany, hindi lamang po ayuda ang kanyang ibinigay, kundi napakamahal. Eh tayo nga 3 months lang na iniipon. No? Parang baka siguro sasabihin, ba't mo ibinigay? Sayang naman, pinag-ipunan natin. Diba parang yun yung comment? Ba't mo ibinigay? Dapat kalahati lang binigay. Binigay mo na lang sana yung isang downy dyan. Total mabigat, kaya pala binigay kasi yun ang mapabigat. Now, but Mayor of Bethany, iba po yung kanyang puso. Iba po yung kanyang puso, no? So what is, kung sa atin, what is that costliest, pinakamahal na bagay or possession po na meron tayo that we can offer to the Lord? Meron ba tayo? Siyempre, meron. Not exactly mga kapirahan po ito. Actually, yung ating mismong buong buhay is a living sacrifice. No? Sige, wag muna nating pag-usapan yung buong buhay natin. Medyo may kunti pa tayong, anong tawag doon? Medyo madamot pa tayong konti. Ayaw pang ibigay yung buong buhay. Sabihin na lang natin yung ating oras. Amen? Yung ating oras, well, you are here today dahil ibig sabihin, mas pinili po ninyo yung time to be committed to God kaysa po matulog na lang muna buong maghapon. And that's it. Okay na ako doon? Okay na, no? So, true worship will cost you something. It could be, i-overturn po natin yung pride. Minsan hindi tayo makapagsamba kasi medyo nahihiya tayong gawin no? Minsan yung reputation, yung time, yung resources po natin. Bakit reputation? Lalo kung mag-isa ka lang na-convert from your family, the rest are iba pang simbahan yung pinupuntahan. Sometimes parang ayaw mo munang ipaglaban ang totoo na ikaw ay born again. Or sometimes yung iyong mismong family ay ipe-persecute ka. Oh, ito si Salvi, saan ka galing? Gabing-gabi na, siguro nag-prayer meeting ka na naman. Puro ka na lang prayer meeting. Naranasan niyo po yung ganon. Minsan yung asawa mismo, pag hindi pa po born again, hindi pa po natin nadadala sa Panginoon yung asawa natin, minsan sila mismo yung nagpe-persecute sa atin. Tama? Kaya dapat din po natin silang ipag-pray, no? Bigyan natin po sila ng time to pray for them na makakilala po sila sa Panginoon. Actually, the same story, kung nare-recall po natin yung story of David in 2 Samuel chapter 18, no? Kung naalala nyo yung si David ay mag-o-offer ng burnt offering kay God. Tapos, ang sabi po sa kanya ni God, GAD, yung prophet, yung pumunta doon sa isang servant para bilhin po yung anong tawag doon? Yung parang threshing floor. Tapos, wala din po siyang, kumbaga, pinuntahan niya yun, no? In verse 24, okay, mas maganda siguro basahin ko ito, yung 2 Samuel chapter 18 verses 18 to 24. Basahin ko pakinggan niyo po. And God, GAD, came that day to David and said to him, go up, erect an altar to the Lord and on to the threshing floor of Araunah,
the Jebusite. So David, according to the word of God, went up as the Lord commanded. Now, in verse 20, Araunah looked and saw the king and his servants coming toward him. So Araunah went out and bowed before the king with his face to the ground. And Araunah said, Why has my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshing floor from you, to build an altar to the Lord, that the plague may be withdrawn from the people. Magkakaroon po si David ng burnt offering kasi mayroong plague pong nangyayari dun sa kanilang lugar para mag-pray at maalis po ito. Now, Araunah said to David, Let my lord the king take and offer up whatever seems good to him. Look, here are oxen for burnt sacrifice and threshing implements, and the yokes of the oxen for wood. All this, O king, Araunah has given to the king. Kung tutuusin, nagigis po yung istorya, no? There was a plague in the kingdom of David. Now si God, which is G-A-D, not God, G-O-D, ay nagsabi kay David to go in Araunah's place para po bilhin or para po mag-alay ng burnt offering sa Panginoon. So for David, no, in order for him to execute that, dapat meron siyang threshing floor, tapos yung oxen na iaalay. Now, sa madaling sabi, nandun na siya, pero si Araunah, ang sabi niya, No, my king, andito yung aking ito yung mga baka, whatever na do you think kailangan mo para mag-offer, kunin mo na, para sa'yo na yan. Kumbaga si Araunah mismo ay gusto niyang, sa'yo na yan, mahal na hari. Pero anong sagot ni David, no, in verse 24? Then the king, babalikan ko muna sa 23 ha. All this, O king, Araunah has given to the king. Ito pong sabi ko. And Araunah said to the king, May the Lord your God accept you. Now, in 24, ito yung response po ni David. Then the king said to Araunah, No, but I will surely buy it from you for a price. Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which cost me nothing. Anong ibig sabihin po nun? Ayaw ni David na mag-offer kay Lord or sa Panginoon or kay God ng something na walang halaga. Okay? So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. And at verse 25, and David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace of offerings. So the Lord heeded to the prayers for the land, and the plague was withdrawn from Israel. You see that? Si David mismo sabi niya, kahit ibinibigay ni Araunah sa kanya, My king, sa'yo na yan. Whatever na sa tingin mo, mas maganda mong gamitin para ialay sa Diyos, sa'yo na yan, mahal na hari. Anong sagot ni David? No. Hindi ako po pwedeng mag-offer ng something kay God na walang halaga. So, anong ibig pong sabihin nito for us? Ibig sabihin, ganun din tayo. Yung atin bang pag-worship sa Panginoon is something na taken for granted lamang, napilitan lang, dahil ito lang, parang routinary lang, mechanical something. Dapat po hindi. Dapat ang ating pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, laging may totoong pinaghuhugutan mula sa puso po natin. Amen? At ano nga yung una? Unang-una, yung totoong pagkakilala natin sa Panginoon. Pangalawa, yung isipin natin gaano pa kabuti ang Panginoon sa buhay po natin. Ang daming mga pinagdadaanan natin pero buhay na buhay ka na pa rin. That's something na magsasabi na, dapat kong purihin ang Panginoon. Tama? Kung tutuusin, I have encountered a lot of difficulties na kung tutuusin, hindi na kaya ng tao, but yet I'm here surviving, alive and kicking. Paano nangyari ito? Because God is behind at siya po yung nag-intervene sa mga ganong problema po natin. Hindi po ba ito sapat na dahilan para totoo nating purihin at sambahin ang Diyos? Tama? Ito yung simple interpretation po nito na ang ating pagsamba sa Diyos ay hindi lang something na andito tayo, kundi dapat totoo. Number 2, meron muna tayo ritong pangalawa, no? The posture of worship. She pours the oil on his head in Matthew and Mark, mababasa po. And in Luke's account, she is weeping, wiping his feet with her hair and kissing them. So, anong ibig pong sabihin niya? No? Yung pag-worship ay naginawa nitong si Mary of Bethany. Kung sa pagkakakita ni Luke sa kanya, no, ay siya ay umiyak.
weeping. Kasi nga si Mary, nakita natin kanina no, sa description ni Luke, siya po ay isang sinner. At syempre, nakita niya ang Panginoon doon and she believes that Jesus is the Son of God. Pumunta siya doon kahit mag-isa lang siya, lahat kalalakihan at that is culturally shocking nga. At ano ginawa niya? Binuhos niya yung perfume na napakamahal and then she wept. She was wiping Jesus' feet with her hair and kinikis niya yung paa ni Christ. That is yung pagpapakumbaba ng tudo, no? Sa unang setting kasi sa mga kultura nila nung una, yun ang totoong pag-worship. Yung ultimo yung paa mo. Na-experience ko ito. Ako nga nanibago eh. Before nagpe-preach po ako at least once a month sa Jehovah Jireh, sa religious complex, mga Indian community church po ito. After the service, sila po isa, tapos na yung gawain. 'Di ba? Sa atin, pagkatapos ng gawain, saan tayo? Kakain, then eating fellowship. Sa kanila hindi ganon. Sa kanila po, pagkatapos ng gawain, dahil may susunod na gagamit nung hall sa Anglican complex, no? Kaya lalabasan na kami doon. At sila, isa po sa kanila magpapapray. So kami, tatanggal ng tsinelas, yun, sumusunod lang ako. Yun ang kultura nila sa, culture lang naman yun. Walang kinalaman sa salvation yun. So, hubad akong sapatos, at sila nakapila. Isa-isa magpapapray. Kaya ang prayer, si Pastor Jong din, I believe, nag-preach din doon eh. Kaya ang prayer na lang namin doon, hindi na yung napakahaba. Brad, anong prayer request mo? Gusto niya makapasa ng driver's license. Hindi na yung ang haba pang prayer. Kasi ang dami nila. Aabutin kami ng alas 3 ng hapon doon kung ang prayer ko ay napakahaba pa. Direct to the point, tanggapin mo kapatid ang iyong driver's license. According to your faith, hold it. Pagbalik ng Friday, nag-testimony, nakapasa na nga. I mean, ganun sila to the point of isa-isa magpapapray. Kukunin, pag ako i-pray lang, hindi. Ang gagawin nila, kukunin nila yung kamay ko, gusto nilang ipatong sa kung saan sakit ng katawan nila. Na-experience mo yung PG sa kanila, ano? Tapos parang gusto pang humalik dun sa paa. Siguro nga na yung ibang way of worship, or I don't know, pero ganun po sila magpakita ng submission siguro or worship sa Panginoon, not exactly sa akin, kundi sa Panginoon, no? Kasi ang kanila sigurong paniniwala is that yung mga pastors is anointed by God at kumbaga nagre-represent kay God in that place. Parang ganun siguro ang paniniwala nila. I don't judge them and I'm not saying na mali or tama yung kanilang ginagawa, but at least ang nakikita ko sa kanila po ay yung kanilang pananampalataya. Amen. Na-mention ko lang kasi nga the way I could imagine, no, in that kind of culture, si Mary of Bethany wept, umiyak, at pinunasan. Siguro basa, kasama na pati ng perfume kasi di ba sa ulo, pati yung luha. At pinunasan niya ng buhok yung feet, paa ni Kristo at hinalikan niya yung paa ni Christ. So sinasabi nga natin, the posture, ano yung posture of worship? Paano ba tayo sumasamba? No, she pours the oil on his head in Matthew and Mark, and in Luke's account, she was weeping and wiping his feet with her hair, kissing them. Tayo dito, ang pagsamba natin, so simple lang kung tutuusin eh. Kanta-kanta lang, tayo-tayo, awit-awit. Pero, nasa puso kasi naman natin yan kung paano ba natin i-express yung ating pagsamba sa Panginoon. Kaya alam mo yun, during the praise and worship, huwag nating tingnan yung mga katabi natin. Isentro po natin yung ating mind kay God alone. Isipin lang natin, Lord, napakabuti mo sa amin. Gawin mong personal, it's between you and God. Ano ngayon kung katabi ko si Brother Mon? Si Brother Mon parang hindi ko naririnig na kumakanta. Example lang, Brother Mon, wala akong pakialam doon. Ang importante, Lord, it's between me and you. So ako magpa-pray, Lord, napakabuti niyo po sa akin, Panginoon. Lord, andito ako, Lord, and I praise you, and i-express. Tama? I-express. So, her actions, ito yung sinasabi ko kanina mirror ancient anointing rituals but done with deep emotion and humility. She doesn't just give her treasure, she gives herself. So,
ganon din dapat makita yung paano po tayo nagpupuri at nagsasamba sa Panginoon. Kaya sa susunod na Friday, no? Sige lang, dito lang tayo nakakakanta ng malakas eh. Pag sa bahay ba tayo nagkakanta ng malakas, parang nakakahiya sa mga katabing kwarto, ano? Ha? Pero dito, hayaan nating ilabas po yung ating boses, yung ating actions and even emotions as expressions po ng ating pagsamba at pagpupuri po sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ano po yung application po nito? Worship isn't just a song on Sunday or on Friday. It's a lifestyle that flows from gratitude and brokenness. Brokenness, it doesn't mean na yung sawing-sawi ka kaya nag-worship ka, no. Kumbaga, broken, you broke down yourselves. Parang yung kailang basagin, ilabas yung aroma, yung perfume, yung amoy nung laman po nito. It's like sa atin, we need to break ourselves, no? Kumbaga, yung ating sariling pride, yung ating sariling ego, basagin natin yan, iwanan natin yan, at buksan natin yung ating, if we ourselves are alabaster jar, basagin natin ito, at ilabas natin yung totoong tayo, no, in praising and worshiping God. Have you ever been so overwhelmed by the love of Jesus that you forgot who was watching? Ito naman, I could see some, pag nag-worship, walang pakialam. Siguro yung iyak humahalo sa sipon-sipon na, kung sinisipon man. Yes, dito may nakikita kong ganun, ha, na, yes, Lord, walang pakialam sa katabi. And well, that should be the thing. Kumbaga sabi ko nga kanino, just ask the question, how great God is in your life, and is that not overwhelming? Yung kabutihan niya sa buhay natin? That's overwhelming. And that's enough na para tayo po'y kusa na mag-praise and mag-worship po sa Kanya, na wala pong pakialam kung nakatingin sa akin yung iba or hindi. Yun yung testimony ko before eh. Bago ako po nag-abroad ay, ako po kung tawagin po natin ay yung backslider na tinatawag. Nagsisimba din, tumigil sa pagsimba din, gumawa ng mga certain kalukuhan sa buhay. Nung ako'y nag-abroad, na-invite ako nila Pastor John, Pastor Ninoy, attend ng isang church. Pagpasok ko doon, praise and worship. Ano ba naman yan? Pag praise and worship. Yung mga kanta pa naman, alam na alam ko yung mga songs. Dahil bago pa man ako nag-backslide, ay nag-worship leader din po ako sa amin eh. Tapos member po ako ng council, deacon, kung mga nagtuturo sa mga Sunday school, muntik na ako mag-Bible school. Pagdating doon, alam ko yung, kinanta-kanta ko rin, syempre alam ko eh. Pero through that song, kumilo sa akin yung Holy Spirit of God at may naramdaman po kung parang mainit na kumot na sumuklob sa aking buong katawan. Alam ko na lang ako'y umiiyak sa Panginoon. Pero sa isip ko, wala akong pakialam sa kung sino mang mga tao nakatingin sa akin, bakit ako humahagulhol sa iyak. And that's it. Because why? Because I realized how overwhelming God's greatness in my life, no? From something very bad, dinala niya ako rito. Siguro kung hindi ako nag-abroad since that time, baka matagal na akong patay din. Loko-loko ako noon eh. Ganun kabuti ang Panginoon, meron pala siyang magandang plan. Amen? Kaya nga, yun ang worship. At alam ko, kahit kayo man mga kapatid, may kanya-kanya po tayong mga ganong klaseng extraordinary stories na ang ating makikita is kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Amen? So, number 2, the reaction of others misunderstood worship. In Matthew 26, verses 8 to 9, when the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. Well, ang account ni Luke, ang kanyang tinutukoy dyan ay mga Pharisees, pero sa ibang account like kay John, ang tinutukoy na disciple is in particular si Judas. Si Judas naman talaga, di ba, pinagkanulo nga sa ilang silver din. Okay. So, normal kay Judas, no, manghinayang, na misunderstood yung way ni Mary of Bethany ng kanyang pagsamba kay Kristo. No? The disciples, especially Judas in John chapter 12, see that as wasteful. Sumagi ba sa isip natin na parang ganun ang tingin sa mga believers na nag-worship sa Panginoon every Sunday or every Friday? Siguro yung ibang kaibigan natin, yayain natin, waste of time lang yung pagsimba-simba nyo. Sis Marivic, wala yan. Mag-ano na lang tayo, pasyal na lang tayo doon sa DFC, maraming sales doon eh.
Pasyal tayo dun sa Sukwakif. Medyo may bagong palabas dun ngayon. Wag na dyan sa simbahan nyo. Sayang lang oras mo dyan. Some people may see that as wasteful. Kahit nga nung una, oo nga naman, no? That alabaster jar full of perfume, tapos binasag, then ibinuhos. Kung yun ay binenta, that's equivalent to 1 year of salary. Oo nga naman, parang anong may wasteful. Pero is there something wasteful para sa Panginoon? Meron bang bagay na binibigay at kinukumit natin sa Panginoon na nanghihinayang po tayo? Dapat hindi. Otherwise, kung parang nanghihinayang tayo, hey, i-check muna natin yung mga sarili natin. No? Baka hindi align yung ating pangunawa if ang ating feeling ay ganun. Kumbaga, hey, saglit. Bakit ako nanghihinayang doon? So hindi dapat. Yung oras pong nilalagay natin to attend the church every Friday, dito po, halimbawa, no? And then after that, fellowship, nakakauwi tayo mga anong oras na? Siguro yung iba, mga 3:00 na. Para namang sayang, I have lost or wasted much of the time. Baka magreklamo kang gano'n, no? Dahil sa medyo naasar na English na rin yung reklamo, I have wasted this much of time, my friend. 3:00 na, dapat na sana naglaba. Hindi ko tuloy nalaban yung sayang naman. Pero again, is there something given to God that is wasteful? Wala. Para sa Panginoon, hindi dapat tayo po nanghihinayang. Amen? So, her heartfelt gift is criticized even by religious people. You see that? And expect sa atin, in the real application, expect po ninyo yan. Mga kaibigan po ninyo, kung ano mismo yung sinabi ko, baka sabihin ng kaibigan nyo sa inyo yan eh. Ano yung napuntahan mong simbahan? Tingnan mo yan. Imbis na nakasama ka sa amin, nag-beach sana. Tingnan mo, saya-saya namin, naligo kami sa dagat. Ang daming doon. Maraming mga nakita kami, mga afam. Tingnan mo nga naman, no? Pero again, natatawa din kayo mga kapatid. Pero again, pag sa Panginoon walang panghihinayang, no? Now, people criticize, alam nyo, meron pong, sa mga Methodists, no, merong sinatawag po na sila na Salvation Army. Hindi actually ito military, kundi religious organization po ito, no, na parang meron po silang foundation na nagbibigay po sila ng mga tulong. Ang pangalan po nito, no, nitong founder po nito ay si William Booth at yung kanyang wife, si Catherine Booth. So they were even mocked for preaching, but they were undeterred because they were captivated by Christ. Well, kahit nga sa mga disciples din nung una, naranasan na nila yun eh. Si Christ mismo naranasan, no, na kinukutya, then other followers. Kahit tayo, for sure, nadaanan natin yan na may mga families tayo, no, na parang nag-oppose at nag-object sa atin dahil tayo po ay medyo nag-iba pong pananampalataya. No? Now, again, sabi ko nga po, the reactions of others about our worship, asahan po natin, yung iba, medyo hindi po nila yan maiintindihan. But again, well, sino sa ating bang pagsamba, sino ba yung ating sinasamba at dapat po nating mabigyan ng kaluguran? Yun bang kaibigan natin? Yung mga katabi ba? Yung mga kapamilya ba? Actually, hindi. Si God lang. Amen? So, yung pagsamba, it's between us and God. Eh. Yun ang dapat ma-assure natin na tama. No? Nawala yata tayo. Nag-disconnect. Tingnan ko ha. So, ganun po yun. Kaya wag na po kayong mabibigla just in case po na may mga objection minsan, may mga reaction minsan yung ating kapamilya or kaibigan. Dahil kahit po nung una ay nangyari na po iyan. Now, application po ulit. Sometimes your devotion to Christ will look foolish to others. Iinsultuhin ka, no? Andito na naman yung mga hallelujah, mga praise the Lord, no? So, are you more concerned with people's approval than Jesus' delight? Yan po yung tanong ko po kanina. So, sino bang pipiliin natin? Mabigyan ng kasiyahan yung tao? Or ang kaluguran and glory po yung ating Panginoon?
sa Panginoon na tayo. 'Di ba? Sabi nga no sabi nga sa Bible, no, what gain that I should have in this world if I lose my soul. So dito sa mundo, temporal po ito. Well, the blessings of God is packaged sa atin, sa salvation natin. Kung tayo po nagsasubmit sa Kanya, obedient po tayo sa Kanya, sumusunod po yung mga blessings po sa atin. So, andun pa rin ang lahat, no? Na kumbaga, spiritually and physically blessed po tayo. Number 3, Jesus' response in Matthew 26 verses 10 to 13, she has done a beautiful thing to me. Wherever this gospel is preached, what she has done will also be told in memory of her. Which is true. Tingnan mo hanggang ngayon, ilang thousands of years na po nangyari yan, pero hanggang ngayon pinag-uusapan natin si Mary of Bethany. Now, ano po yung reaction ni Christ po dyan? No? He defended Mary. Jesus called it as a beautiful thing. Maaaring sa pagsamba natin ng totoo sa Panginoon, o giving our time, commitment, our resources, maaaring nag-o-object yung ating kapamilya, asawa, kaibigan, kaopisina, parang tayo kinukutya pa. Pero again, ang pagtatanggol po ay nasa Panginoon para po sa atin. Same conclusion and response from Christ, then sasabihin din niya po sa atin, my son, brother Mon, sis Marivic, what you are doing is beautiful. Tama? So he highlights that her act is prophetic, anointing him for burial. Hinighlight din ni Christ po yun, kasi yung ginagawa ni Mary, napaglalagay po ng mga perfume, preparation na yon, parang anointing na doon sa forthcoming crucifixion and burial ni Christ. Kasi sabi ko nga kanina, yung mga time na yon, alam ni Christ na nalalapit na po yung siya'y huhulihin at i-crucify. Now, in letter B, he immortalizes her worship. Her story is forever tied to the gospel. Sabi ko nga, tingnan nyo hanggang ngayon, pinag-uusapan natin si Mary of Bethany. Why? Because costly worship points to the worth of Christ. Yung ating pagsamba na binigyan mo ng totoong pagpapahalaga. No? Kasi hindi naman ang pinag-uusapan natin dito pera. Sa sinasabi po nating totoong worship. Yung totoong ginagawa mo ito para sa Panginoon. And that is something costly, no? And that is something perennial. Kumbaga, hindi po mawawala o wala pong magiging sayang sa ginagawa po natin na yan. Now, ano po yung application po niya? No? Worship must be personal. Not everyone in the room understood her act, but Jesus did. See? Kahit dito sa atin, maaaring hindi 100% sa atin could understand yung bawat isang ginagawa during the praise and worship. Pero alam ni Lord kung ano yung ginagawa mo. Kaya nga, di ba, sabi ko nga kanina, sige, pagdating ng praise and worship, wala nang pakialamanan dyan. Iiyak ako rito kung yun ang aking ilalabas na pagpapasalamat, tears of joy, ika nga para sa Panginoon. Or sasayaw ako rito kung yun ang aking way ng pagsasamba at pagpapakita ng pagpupuri sa Panginoon. So siguro kung lahat ay ganun ang nagiging mindsetting, siguro during Friday worship, lahat tayo ay ang saya-saya. Hindi na mahihirapan yung mga worship leader natin na i-encourage po yung congregation. 'Di ba minsan parang yung mga worship leader ay parang talagang binibigyan nila ng diin na ini-encourage. Kasi nga, siguro ang setup ay hindi nga ganong spontaneous yung pag-worship. Pero kung ang nangyayari po is spontaneous yung worship, wala na nga talagang masyadong encouragement na gagawin yung worship leader. No? So you cannot ride on someone else's worship. It has to be your own jar, your tears, your offering. Ito po yung sinasabi ko po kanina. Amen? Nandyan pa ba kayo? Worship is sacrificial. Worship that cost you nothing is worth nothing. Tama? A worship that cost you nothing is worth nothing. So again, linawin natin, hindi lang ibig sabihin ng cost na tinutukoy po dyan ay may perang kaakibat po yung pagsamba. No, hindi. Kundi yung totoong galing po sa puso po natin. Okay? Think of David's words in 2 Samuel. Ito po yung binasa ko kanina. I will not offer to the Lord that which cost me nothing. Ganon din sana dapat tayo lagi. Amen? Na ang ating pag-o-offer kay Lord, buhay man natin, time man natin, resources man natin, ay something na importante sa atin.
'Di ba? Kaya nga naalala nyo yung widow nag-offer ng two copper coins din lang. Yung iba, ang lalaki ng kanilang pinuput in doon sa offering basket. Parang halimbawa dito sa atin, during offering time, yung iba, ang lalaki, 1,000, 500 reals. May isang tao na ang nilagay lang ay 2 reals, halimbawa. Ganun ang nangyari doon sa setting na yun. Anong sabi ni Jesus? He called his disciples and sabi, look at these people na nagbibigay. Yung iba, they give out of their abundance. While this widow gave out of her, life, the whole of her livelihood. Yung iba nagbigay out of maraming binigay kasi nga naman mayaman. Pero kumbaga, monetarily lang, ang pagbibigay niyang 1,000, para sa kanya yung 1,000 ay wala lang yun eh. Kahit itapon niya yun, walang kwenta sa kanya yun eh. Pero yung babaeng nagbigay, balo, kahit 2 copper coins lang. Pero yun, sinasabi po ng Bible, yun po ang kabuuan na ng kanyang buong livelihood. Kahit, ibig sabihin, it's not about that value, kundi yung kanyang pananampalataya sa pagbibigay. Yun na lang ang huling pera at kabuhayan mo, pero ibinigay mo sa Panginoon. Something that cost that woman. No? Now, I'm not saying na yung buong kabuhayan nyo, ibigay nyo sa Panginoon. Hindi po ganun ang aking sinasabi. But again, ang konteksto po niyan is the act of faith, the act of worship behind giving. Amen? So, number 3, worship is a response to grace. In Luke chapter 7 highlights that she was a sinner, forgiven much, and so she loved much. Yun ang isang nagtutulak sa atin para totoo mag-worship kay God eh. Yung katulad nung nangyari sa akin which I testified kanina, kung bakit ako doon humaguluhol ng iyak dahil alam kong ako'y loko-loko eh. At ako'y bago ako mag-abroad, loko-loko ako doon pero yung grace ni Lord, yung pagmamahal niya sa akin is something na parang sabi ko, Lord, sige na nga Lord, suko na ako sa'yo. Parang yun ang nasabi ko that time, no? Lord, sige na nga, ikaw nang panalo. Talo na, sige na. Gamitin mo na, this time Lord, sige na. Iyo na ako talaga, gamitin mo ako in whatever ways that you want me to use. So, anong sabi dyan? Worship is a response to grace. Kasi sabi ko, alam ko lang, Sis Bing, humahagulhol ako ng iyak doon. Pero para sa akin, wala na akong pakialam kahit pa nakikita ko ng tao na, bakit ito iyak ng iyak? Siguro isa na naman tong kaluluwa, no, na isa na namang kampo ng kadiliman na sumuko sa Panginoon. Ay, yun naman talaga eh, no? So, ang nakikita ko, na-internalize ko po sa sarili ko po, the time is yung kabutihan ni Lord, yung grace niya, yung pagmamahal niya. Na kahit tayo minsan nadadapa sa buhay, but hindi po ikaw titigilan ng Panginoon. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon na maging anak niya, yes, may hindi ganun ka straightforward po yung ating proseso. Pero hindi po titigil ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, hanggat hindi ka tuluyang nagbabago. Amen? So, mapapatagal nga lang minsan yung pagbabago pag medyo may resistance din. Kaya minsan, tayo din minsan yung wala din sa ayos. Diba? Imbes na straight yung lakad natin, paikot-ikot pa tayo, bit-bit pa yung napakabigat na bag, di itapon na lang yung mga pabigat sa buhay at lumakad ng diretsyo. Tama? Parang galit na kayo sa akin ah. Tama, Brad mo. Now, the greater your revelation of grace, the deeper your response in worship. Ito yung sinasabi ko. Kaya sabi ko, di ba, when we start the worship process or the worship act, isipin lang natin gaano kabuti ni Lord sa buhay mo, kapatid. And that's it. Kapag yan po yung nag-internalize sa buhay mo, yari na sila dyan. Ano ibig kong sabihin? Hindi mo na lang mamamalayan, lumuluha ka na pala, nagsasalita ka na pala, na wala ka ng pakialam kung naririnig ka ni Sis Marivic. Kunwari di ba? O ni Sis Luz doon sa likod. So yun, kasi worship is a response to grace. So the greater your revelation of grace, the deeper response in worship. Now, tapos na tayo, no? Conclusion na. So, the woman with the alabaster jar shows us what it means to love Jesus deeply, sacrificially, and personally. She held nothing back. She poured out what was costly to her because she knew He was worth
that. So ganun din tayo, no? Yung ating pagsasamba sa Panginoon ay alam po natin ito ay kaakibat ng buong buhay po natin. So, will you break your jar today? Handa ba kayong basagin yung jar po ninyo? Yan po yung sinasabi natin, kumbaga, pinaka-iingat-ingatan nyo sa buhay ninyo na costly. That may not necessarily be money or whatsoever. It could be something related to your pride. Ano ba yung pumipigil sa atin para lubusang i-commit ang ating buong buhay sa Panginoon? No? That is your alabaster jar could be. Importante sa'yo, kaya nga hindi mo ma-release eh. It could be something unforgiveness. May mga tao bang galit ka pa din hanggang ngayon? Mga taong naka-inflict sa'yo, nasaktan ka before, naloko ka lang, na until ngayon parang andun pa rin. Sinasabi mo lang sa isip mo napatawad na pero actually hindi. Nasa puso mo rin nandun. That's your alabaster jar, mga kapatid. Break it. At ilabas mo yung totoong bango. Amen? So, ano pa ba, no? Jesus, will you break your jar today? Will you worship Jesus with all that you have, holding nothing back? Holding nothing back. Kumbaga, wala na akong pakialam sa mga kakakita. Wala na akong pakialam sa mga magiging consequences nito. Bakit sa aming family, mag-isa lang akong nag-worship sa iyo, Lord? Baka ako'y tugisin or usigin ng mga ka-families, mga friends, even office mates, kapag nalaman nilang ako'y nag-born again, baka insultuhin ako. Nothing, I hold back, wala akong pakialam sa kanila. Basta ang alam ko, Lord, ako ay para sa iyo. So ganun ba yung ating proclamation and conclusive statement po ngayon sa sarili po natin? 'Di ba ang sarap yung ganong feeling, no? So sabi ko nga kanina, that may not be monetary something, wealth, yung sinasabi nating costly sa atin. It could be our own selves eh. It could be those certain pride. Pag sinabi kasi natin sa sarili, it could be pride na hindi pa natin tuluyang na i-release. It could be unforgiveness, it could be some doubts, no? So the message of God today is very clear. Basagin po natin yung alabaster jar po na yan. At ang totoong perfume po nito, ang totoong essence po nito, ang totoong scent po nito is i-offer po natin sa Panginoon. And that is tayo. Yun ang ating i-commit sa Panginoon. Amen? So, meron po ba tayong natutunan po ngayon? Amen? Let's pray. Lord, salamat po for your word today through, Lord, the story of Mary, of Bethany, Lord, the alabaster jar, Panginoon. Lord, salamat po for reminding us once again, Panginoon, that may mga bagay, Lord, na dapat po naming basagin, Panginoon, and Lord, the things that are costly to us, Panginoon, na pinag-iingatan pa rin namin, ayaw naming ma-release, Panginoon. Lord, sa ngayon pa lang, Panginoon, amin po itong isinusuko sa iyo, Ama. Lord, today, Panginoon, I pray, O God, in Jesus' name, Lord, continue, Lord, to bless and pour out, Lord, your blessing to each of us, Lord, in this temple, Panginoon. Sa paglabas man namin, Lord, ng sanctuaryong ito hanggang sa aming mga kaibigan and families, Lord, in the Philippines, makita po nila, Panginoon, ang iyong glory sa buhay namin, Panginoon, at through that, Panginoon, sila man, Panginoon, ay mas sanctify, Lord, as you said, Lord, in your word. Lord, salamat po for today's word at sa mga biyaya na natanggap po namin spiritually and physically, Lord. In Jesus' name, this is our prayer. Amen.